Akala mo pa rin isa ka anak mayaman ng pamilya. Ngayong araw ang magandang araw para sa tahanang ito dahil sa'yo lang, napilitan kaming hindi makapunta sa handaan. Gusto ko talagang hampasin ka. Pareho kayong isinilang ng ina, paano ka nagiging ganyan kasama? Sino ka ba? Ano ang kinalaman nito sa'yo? Umalis ka, kung hindi sasaktan kita. Sa harap ng mansyon, sa harap ng ganito karaming tao. Nananakit ka pa rin ng iba, hindi na ba nirerespeto ang batas? Batas? Yee, kung dati, hindi ko magagawang galawin ka. Ikaw ang panganay ng Metha, ang nobya ng binata, pero ngayon, babaeng gamit na lang. Isa ka lang naman, babaeng may sablay sa pakikiapi. Para sa'yo, ako ang batas. Sino nga ulit ang sabi mo siya? Si Lin lang mula sa Metha, di ba? Lin. Lin. Noong panahong iyon, ang kasintahan niya, bagong solte sa kulungan dahil sa pagpatay, at lihim siyang nagloko ng iba, nahuli ng panganay ng aming pamilya, nahuling may gawa. Ano? Mabuti na lang mabait kami, ginawa mo ang kaiyahiyang iyon. Kung ako ang binata, sana'y itinapon na kita sa tubig. Sino ka ba talaga? Umalis ka sa daraanan ko, huwag mong hadlangan ng trabaho ko. Lakas ng loob mong sampilan ako? Tinanong mo kung sino ako, sasabihin ko sa'yo ngayon din. Ako ay, ang mamamatay tao na binanggit mo, ang kasintahan ni Lin. Ikaw pala. Mark. Lin. Ako, ay nagbalik na. Lin. Mark. Pamilyang Jiang. Ito ba, ang pangakong binitiwan mo sa akin? Mahal na Ginoo, pahintulutan niyo akong magpadala ng tao upang lipulin ang pamilyang Jiang. Pamilyang Jiang. Pupuntahan ko upang hingin ang hustisya. Sobra na ang ginawa nilang pananakit kay Lin. Gusto ninyo bang basta ko na lang kalimutan? Hindi kailanman. Ang mga sugat na tinamo ni Lin. Gagawin kong sila ay magbayad ng daan-daan o libo. Opo. CJ. Imbestigahan niyo agad. Ang paninirang puri ng Jiang na nagloko siya, totoo ba ito? Ano ba talaga ang katotohanan? Kumusta? Maswerte kang dumating ka sa tamang oras. Hindi pa ito nakamamatay. Ang pamilyang Jiang. Iniwan ko ang sarili kong kasintahan upang akuin ang kaso at makulong. Ngunit kayo ay ganito ang ginawa sa akin. Gusto ko ring malaman kung gaano kayo katigas ng mukha sa ganitong sitwasyon. Halina, itaas ang inyong mga baso. Binabati ko ang bagong kasal, nawa ang aming pamilyang Jiang, at ang pamilyang Li, ay maging bagong maharlika ng Bangkok. Ang aming mga anak at salinlahi, naway maging matalino at matapang. Sa totoo, ngayon, ang kasal ng pamilya Jiang at Lindsay, hindi ko alam kung huling-huli na ba ako. Sa totoo lang, araw ng paglabas mo sa bilangguan. Bakit hindi mo ako tinawagan? Sana sinundo kita. Ano, kapatid mo? Naalala ko na. Siya si Mark, ampon ng pamilya Jiang. 5 taon nakalipas, nakabundol siya. Sino aakalang pagkalipas ng 5 taon, ang mamamatay tao, ay pinalaya na pala. Ano, mamamatay taho? Kay, 5 taon na ang nakaraan. Si Fet ang nakabundol. Hindi ba kayo ang nagpakuha sa akin ng kasalanan niya? O baka naman, nakalimutan na ninyo? Ano, Mark? Nagpakulong para sa kapatid, nagdusa sa bilangguan para sa kanya? Walang hiya, anong kalokohan yan? Mark, inampun ka ng ama namin, dahil naawa sa'yo. Binigyan ng pagkain at tirahan. Kahit nung nakakulong ka, tuloy pa rin ang tulong niya. Gusto niyang makalaya ka agad, pero hindi ka nagpasalamat. Nambintang ka pa, may konsensya ka ba? Ganito pala talaga. Muntik na ako, maloko ng hayop na to. Akala mo kilala mo na. 10 dagdag taong inalagaan ng Jiangs. Tapos ganito, ang kapalit. Totoo yan. Walang utang na loob. Tapusin muna natin to.
Kay, bago ako ikulong 5 taon nakaraan, nakiusap ako sa inyo, alagaan si Lee. Ngayon tanong ko lang, paano siya naging ganito kalagayan? Karapat dapat siya dyan, ang nobya mo. Kaming mga Jiang, itinuring siyang pamilya na. Pero tingnan mo, na ang babae siya sa labas. Dahil dito, napahiya ang pamilya. Ano? Nagbago na ang lahat. Parehong lugar, ibang tao na. Ang mga Jiang. Kayong lahat, wala talagang hiya. Walang utang na loob. Anong kalokohan to? Ilang taon ko. Pinagkakabala ka ng kalayaan mo para makalaya ka agad. Gusto ko lang, makalaya ka na. Tapos ganito. Pagkalabas mo, ganito treto mo sa akin. Walang utang na loob. Tumatawa ako. Alam mo bakit? Nakakatawa kayong mga Jiang, walang kahiyan. Kung wala ako, saan kayo pupulutin ngayon kung hindi dahil sakit? Makinig ka. Lahat ng binigay ko, kayang bawiin ko. Anong ginawa ninyo kay Lin? Babayaran niyo, isa-isa lahat yan. Ang yabang mo. Ilang taon kitang itinuring na tunay na anak. Mula ngayon, tapos na tayo. Itatakwil kita sa pamilyang Jiang. Mark. Dahil na rin sa dating pagmamahala natin. Alam kong kakalabas mo pa lang. Walang pera. Sa card na to. May 5 million. Lumuhad ka ngayon. At tiklo pa ng noo 3 beses. Sabihin mo, nagkamali ako. Sa iyong lahat ang 5M. Tiklupin ang noo 3 beses. Ang 5 milyon. Mapapasakin na. Oo. Gawin mo lang yan. Sa iyong lahat ito. CJ, Fet. ang pera ng pamilya Jiang niyo. Hindi ko ito tatanggapin. Baka madumihan ang kamay ko. Makinig ka. Ngayon ay simula pa lamang ito. Sa loob ng 1 buwan, makikipaglaro ako sa inyo hanggang sa mawasak. Ang target ko ay gibain kayong lahat. Mark. Nababaliw ka na ba? Ikaw lang mag-isa. Gigipitin mo kami? Tumigil ka. Sino nagpahintulot sa'yo, mga gwardya? Ginoo, dumating na si Gerong. Gerong, hindi tumatanggap ng imbitasyon sa mga salo-salo. Ang kasal ng mga Jiang at Lee, kahit ang pinakamakapangyarihan sa bangko, ay dumating personal. Mga gwardya, dalhin siya tapusin na. Tumigil. Ang importante ngayon, salubungin muna si Gerong. Ako na ang bahala sa'yo. Gerong, ang inyong pagdating, bakit hindi ninyo ako nabisuhan? Sana nagpadala ako ng mga tagapagsalubong. Ngayong, kasalan ng anak kong lalaki, ang inyong pagdating ay malaking karangalan ng Angkan Jiang. Gerong, ang inyong pagbisita ay nagpapasaya sa amin. Ang asawa ko, naghahanda ng tanghalian ninyo. Ano ang ginagawa ninyo? Itong walang utang na loob na anak, inaayos na namin. Dalhin na siya palabas. Huwag ninyong gambalin si Gerong. Ang Jiang. Maghanda kayong masawi. Gerong. Ito ay pakiusap. Patawarin ninyo kami. Hindi kailangang makiusap. Kayong, ininsulto ang taong, takot ako salingitin. Ang pagkakilala sa kanya, ay bihirang pagkakataon, para sa inyo. Ngunit inapin niyo siya. Kaya handaan niyo ang wakas niyo. Ngayon ay, kasal ng aking anak. Kami hindi lumabas saan man. Paano namin, may insulto ang makapangyarihan? Tatay, naiintindihan ko na. Sigurado akong dahil kay Mark yan. Kakalabas lang yan. Kaya tayo, may na-offend tayong importante. Tama. Pero si Mark na yon, pinalayas ko siya, mula sa pamilyang Jiang. Tungkol dito, ay may solusyon pa. Ang importanteng taong yon ay may koneksyon sa inyong pamilyang Jiang. Kaya, bibigyan ko kayo ng 1 buwan. Anong gagawin nyo? Inyo nang asikasuhin. Tatay. Siya talaga, ang malas ng pamilya natin. Siya ang nagpapabagsak sa atin. Nung nasa kulong siya, dapat tinapos na siya. Tama na. Ngayon, na-offend natin yung may malaking kapangyarihan. Una, pag-isipan muna kung paano ito aayusin. Ama ko. Hindi mo ba narinig si Jigor?
Siya at ang pamilya natin ay may malalim na ugnayan. Ibig sabihin, tama, sa loob ng isang buwan, ang araw na ang junk court natin ay papasok sa stock market. Pagdating yun, magdiriwang tayo ng malaking salo-salo. Hayaan natin si Jigor na tumulong. Anyayahan ng taong yun upang dumalo sa pagtitipon. Papakitunguhan natin siya ng pinakamahusay na pagtanggap. Tama. Ganito, ito'y maituturing na, nagbigay galang sa kanya, at nakapag-sorry na. Bukod pa riyan, kaya natin gamitin ang kasikatan ng taong yon na sikat para sumikat ang pamilyang Jiang sa buong Jiangbei. Sir, ngayong araw. Sa isang buwan, ang araw na ang Jiang Company ay papasok sa stock market. Naghahanda sila ng pagtitipon na malaki. Naasikaso na ang mga kailangan. Opo. Naghahanap sila ng gulo. Ang bagay na ipinasaliksik mo, kumusta na? Malinaw nang nasaliksik ang lahat. Nung ikaw ay pinasok sa kulungan, si Fet ay nagtangkang manghalay sa dalaga. Ngunit tumanggi ang dalaga, kaya nagsinungaling si Fet sa labas na. Ang dalaga ay may kalaguyo. Ito. Noong panahong iyon, malaking bagay ito, na wala lahat ang dangal ng binibini. Pamilyang Jiang. Nurse, dalhin mo ako sa ospital. Pupuntahan ko si Lin. Opo. Bakit? Bumalik ka na naman. Bakit pa rin? Guguluhin ang mundo ko? Ako, nakalimutan na talaga kita. Bakit pa? Bumabalik sa buhay ko? Lin. Lin. Patawad, kasalanan ko. 5 taon na ang nakalipas, hindi kita dapat iniwan. Nagkamali talaga ako sa'yo. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon sa pagkakataong ito? Hindi na ako, magbibigay hirap sa'yo kahit kaunti. Alam mo ba? Sa nakalipas na 5 taon, ang hirap na dinanas. Alam ko ang lahat. Nung ako ay nasa... Bakit ka hindi na umuwi? Noong ikaw ay nasa kulungan, hindi ko pinansin ang pagtutol ng aking mga magulang. Pinili kong manatili sa pamilyang Jiang. Pagkatapos noon, ang mga magulang ay hindi na ako kinunta. Pagkatapos noon, si Fet ay nanira sa akin. Ang aking reputasyon ay nawasak. Ang angkan ni Metha, lahat ay umiiwas sa akin. Babalik ako. Paano ako makakabalik? Lin. Kasalanan ko talaga ito. Ngayon, hindi ko hahayaang malungkot ka kahit kailan. Gagawin kitang isang babaeng pinakamasaya sa mundo. Mark, tara na, umuwi na tayo. Umuwi. Saang bahay tayo uwi? Sa bahay ng mga magulang ko mula noong nakasama ko ang Jiang ng 5 taon. Hindi ko alam kung kamusta na sila. CJ. Sasama akong umuwi sa'yo. Mark, kung pag-uwi natin, ang mga magulang ko magsabi ng hindi maganda, wag mo lang pansinin. Naloloko na ako. Talaga, kailangan ko silang kausapin. Tama na. Huwag ka nang magalit. Paano ako hindi magagalit? Ikaw. Tatay, nanay, AYYY. Mark, pinalungkot mo ang anak ko. nanay, wag mo namang gawin yan. Sapat na yata yan. Mark, sinabi mong ikaw ang magpapasaya sa anak ko, pero ano ang resulta? Ang reputasyon ni Lin ay sinira ng Jiang family. Lahat, kung hindi dahil sa'yo, ang anak ko ba ay magtitiis ng ganito, ang ating pamilya ba ay bababa hanggang dito? Tatay, nanay, lahat ng ito ay sarili kong desisyon. Hindi siya kasali kahit kaunti. Tito, tita. Tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kasalanan ko na napasama ang loob ni Lin, pero mahal ko si Lin ng buong puso. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon muli, isang beses lang. Gagawin ko si Lin na maging masaya. Kasiyahan? Dati, ikaw ay prinsipe ng Jiang family. Masaya ba siya noon? Ngayon? Ikaw ay bilanggo na pumatay, walang halaga. Paano mo siya mapapasaya? Bilanggo lang. Umalis ka na ngayon din. At ikaw rin. Kung talagang mahal mo siya, sama ka na sa kanya. Tatay, Kung hindi kayo naniniwala, nais niyo bang tumaya? Sa isang buwan, gagawin kong silin ang pinakamagarang villa sa Bangkok. Kung hindi ko magawa, aalis ako sa buhay ni Lin. Mark, tama na, wag ka nang magsalita. CJ,
Bibigyan ka lang ng 1 buwan. Lin, narinig mo na, tama. Kung sa loob ng 1 buwan, hindi niya magawa, huwag mo akong masamang isipin. Sige na, tumayo ka na, maghanda ka na. Pumunta tayo sa pigi, sa kaarawan ni Lolo. 5 taon na ang nakalipas, sinipa ako ni Lolo sa pamilyang Meta. Sana ngayong araw, ay maging mabait, at payagan akong bumalik, magtrabaho sa pamilyang Meta. Bilisan mo, pumasok ka sa bahay. Core. Ngayong araw ang kaarawan ni Lin. Ihanda mo ang malaking regalo ko. Maligayang pagbati. Maligayang pagbati. Pumasok po kayo sa taas. Saan ka nanggaling? May dala akong isang painting. Regalo para kay Lolo. Ano pa bang maibibigay mo? Huwag mong pagtawanan ng iba. Tara na. Anong hangin? Ang nagdala sa'yo rito? Tito. Ngayong araw ang handa ni tatay. Hindi ba si Lin yan? Nabalitaan ko. Nag-cheat ka, at pinalaya sa pamilyang Jiang. Akala mo mas magaling ang pamilya namin, di ba? Ang bibig mo, mag-inat ka. Akala ko kung sino. Kayo pala ay galing sa pamilyang Jiang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngayong araw ang kaarawan ni tatay. Nagdala ka pa ng kasama. Gusto mong guluhin ang handa? Tito, ikaw. Anong sabi mo? Security. Kahit sino sa kanila. Itapon sila palabas. Tito. Si Mark ang aking friend, hindi iba. Tumahimik ka. Nag-cheat ka. Pinahiya mo ang pamilya. Ang pamilyang Chin namin ay nahihiya dahil sa'yo. May mukha ka pang tawagin akong tito? Anong gagawin mo? Walang sinuman ang pwedeng mang-insulto sa harap ko. Maniniwala ka bang bubunutin ko ang dila mo? Tama na. Ngayong araw ang aking kaarawan. Kayo, nag-aaway pa rito. Hindi pa ba kayo titigil? Tatay. Paano ka napunta rito? Ngayong araw ang kaarawan ni tatay. Kami ni tatay, may dala kaming regalo. Ilagay mo na lang dyan. Tara na, umalis na tayo. Tatay, ngayon ang birthday mo. Happy birthday po. Kumain ka na lang. Tatay, tikman nyo ito. Pasensya na, medyo nahuli kami. Nandito na sina Fa at Pop. Tatay. Lolo, matagal tayong hindi nagkita. Namiss ko po kayo. Kasama mo pala si Pop? Lolo, nagmamadali kami. Kaya may maliit kaming regalo. Sana magustuhan nyo po. Ito ay... Lolo po. Ito ang 100 taong ginseng ng emperador. Narinig ko po na kapag kinain, makakatulong sa pagpapahaba ng buhay. Aabot sa daan-daang libo ang halaga. Ayos, ayos, ayos. Kay buti ninyo talaga. Okay na po kung nagustuhan ni Lolo. May laso ng amoy gamot ng ginseng na ito. Huminga muna kayo lahat. Lumabas na kayo rito agad. Ano ang sabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Isa kang mamamatay tao. Kung walang magandang regalo, naiinggit ka ba sa gamit ng iba? Nakakatawa naman. Ang amoy ng ginseng na ito ay talagang nakakalason. Kung naniniwala kayo sa akin, lumabas na kayo agad dito. Pumunta sa lugar na may sariwang hangin. Hintayin munang humupa ang amoy gamot bago bumalik. Kahit naamoy ko lang itong ginseng, ay nakakagaan ng pakiramdam. Paanong ito'y may lason? To, ikaw ang nagdala nitong lalaki para magkagulo, di ba? Ako. Ang buong pamilya ninyo. Kunin ninyo ang mga gamit ninyo, at bilasan ninyo. Lumayas na kayo dito. Talagang nakakalason ang amoy ng ginseng na ito. Mark, manahimik ka na. Lin. Lin, ito ang kaligayahang nais mo. Lin, talaga ba ito? Ngayong araw, dahil sa'yo. Kaya hindi ako nakabalik sa angkan namin. Ang ating pamilya, kailangang manirahan sa lumang gusaling iyon. Mark. Gagawin mo bang masira ang pamilya natin ng tuluyan? Hindi pa ba sapat? Hindi ka pa rin si Suko. Ano ang kasalanan ni Lin? Para tratuhin mo siya ng ganito. Tay, Nay. Tama na. Mark. Lumayo ka. Kay Lin ngayon din. Sinabi ko na sa inyo dati. Humingi lang ako ng 1 buwan. Gagawin kong masaya si Lin. Kung hindi ko magawa. Pagdating ng panahong iyon, hindi na ninyo kailangang sabihin, ako na ang aalis. Iyo po. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya lang, magpapadala sila ng tao para imbitahin tayong bumalik. Iimbitahin nila tayong bumalik.
Nakakatawa naman. Lin, sasama ka ba sa kanya o babalik ka sa amin? Pumili ka na. Lin, maniwala ka sa akin. Hindi magtatagal. Magpapadala si Lolo ng tao para imbitahin tayong bumalik. Tama na. Nakulong ka ng 5 taon. Naghintay pa rin ako. Wala kang natitira. Nandyan pa rin ako. Pero ayokong maging ang minamahal ko. Puro kayabangan lang. Hindi seryoso. Tay, Nay. Uwi na tayo. Lin. Tio, teka muna. Nalason si Lolo. Bumalik na kayo. Nalason. Kuya Sam, bilis. Tingnan muna natin si Lolo. Buksan muna ang bentilador. Ha? Anong ibig mong sabihin? Siya ang mamamatay tao. Gusto mong patayin niya ang tatay ko? Q. Sino ba talaga ang gustong mamatay ang tatay ko? Mas alam mo. Naloko rin si Pop. Kung alam niyang ang ugat ng ginseng na yun, ay peke, nakatakas na sana siya. Hindi sana siya kasama ni Lolo. Si Mark pa pala. Na nagdala sa kanila, para tumakas. Bakit naman? Naintindihan ko na. Kayo ang nagpalit ng mga regalo ni Pop para patayin si Lolo, para sa yaman ng pamilyang Meta. Tito, napakasama ng puso mo. Fa. Ikaw. Fa, ikaw. Dumating na ang tulong. Doktor, dito po kayo. Talaga namang doktor na numero 1. Doktor. Mahusay. Hindi talaga ordinaryo ang manugang ko. May pag-asa na mabuhay si Lolo. Pop, ang galing mo. Nagawa mong mag-imbita ng doktor. Tumpa, hindi tulad ni Mark. Sila. Ang inisip lang ay tumakas para Kayo. Lumabas kayo lahat. Habang ginagamot ko. Kailangan tahimik na tahimik. Huwag kahit sino, kahit isa. Ang makialam. Tito. Kung itutusok mo ang karayom na ito, kahit Diyos pa, di makakatulong. Sino ka? Sinabi ko na, habang nagpapagaling ako, kailangang pinakatahimik. Kung hindi susunod sa utos ko. Ang sakit na ito. Hindi ko na ito gagamutin. Kung hindi magamot, di hindi magamot. Bakit mo sinasabing na parang ang hirap? Pero, ang sakit na hindi mo magamot, kaya kong gamutin. Kahit nagsimula kang mag-aral ng medisina, mula sa sinapupunan ng iyong ina. Hanggang ngayon, ilang taon ang iyong karanasan. Naglakas ka pa, na magpakagaling sa harap ko. Talaga? Karayom ng pagbuhay. Mahal na guro, pakiusap, tanggapin niyo po akong disipulo. Disipulo niyo po, yumuyuko sa inyo, guro. Doktor. Sikat na doktor ka. Bata pa lang po ako. Paano ako magiging estudyante mo? Kung hindi niyo ako tanggapin, luluhod at mamamatay na lang ako dito, hindi na ako tatayo. CJ, pero may kondisyon. Mangako ka sa akin ng isa. Huwag mong sabihin kahit kanino na nakapagligtas ako ng buhay. Opo, kumusta ang tatay mo? Mark, sino ang nagpahintulot sa'yo? Ano? Anong ibig sabihin yan? Anong lakas ng loob mo? Hinayaan mong makapasok habang ginagamot ng doktor. Anong iniisip mo? Doktor, huwag kang magalit. Si Mark na ito, siya ay mamamatay tao. Napasok tayo nang di tayo bantay. Wala kaming alam. Huwag kang magalit. Opo, doktor. Hindi siya. Taga-pamilyang Meta siya. Siguradong nagtago siya. Wala kaming alam. Lin. Ang ginawa mo sa Meta, kahit pa ito ay nakakahiya, maaari pa itong mapatawad, pero nagdala ka pa ng ganito para gumawa ng gulo ulit. Kung may mangyari kay Lolo, kahit kaunti lang, hindi kita mapapatawad. Faye, ka. Kung magsalita ka pa ng bastos at muling mambastos kay Lin, hindi ako magdadalawang isip. Bunutin ang dila mo ngayon. Ikaw, naglakas loob sampailan ako.
Lynn, ayos ka lang ba? Bakit ka pumasok at nagkagulo? Kung may mangyari kay Lolo, hindi ko kailanman mapapatawad ka sa buong buhay ko. Mark, mamamatay tao, nilakasan mong saktan ng asawa. Ngayon, babasagin ko mga binti mo. Walang hiya. Siya ay kaibigan ng guro ko. Kayo, paano ninyo nagawang ganito? Mapangahas. Doktor, Mark, kakaalis lang sa kulungan. Paano niya makikilala ang guro? Nagkamali ka ata ng pagkakilala. Sinasabi mong matanda na ako? Hindi. Sinasabi ko sa inyo. Sino mang kaaway niya, ay kaaway ko rin. Pag-isipan ninyong mabuti, Doktor. Masyado kang matigas magsalita. Doktor, ang guro ninyo, mayroon pa kayong gagawin, hindi ba? Oo. Nakalimutan ko. Kung gayon, magbabalot na ako. Oh, ito. Ito ang orihinal na guhit ng maestro. Bakit mo iniwan sa sahig? Doktor, baka nagkamali ka sa iyong nakita. Paano magiging orihinal na guhit ito? Kung ito'y totoo naman, tiyak na aabot sa daan-daang bilyon ang presyo. Siguradong si Mark, na bumili sa Tayangge sa mababang halaga, para manloko at ibenta talaga. Imposible. Maaaring nagkamali nga ako sa pagtingin. Kung ganon, aalis na ako. Mark, ikaw nga ba talaga na kaibigan ng doktor? Gusto niyang makipagkaibigan sa akin. Wala na akong magagawa. Impossible. Ang guro ng doktor, anong estado niya sa buhay? Paano siya makikipagkaibigan sa iyo? Sabihin mo ang totoo sa akin. Lynn, ito ang katotohanan. Kung hindi ka magyayabang, mamamatay ka ba? Sa tingin ko, ang doktor ay taong mabuti. Nakita nila ang lalaking ito, na may problema sa utak, kaya nagkunwari siyang sinabi, na kaibigan ng sarili niyang guro. Tama si Fa, ang doktor, hindi na makayanan ang papel, kaya humanap ng paraan para makatakas. Ang doktor na ito, ay ang tunay na doktor. Ling, ito ang lalaking hinihintay mo sa loob ng 5 taon. Nagsasalita ng walang kwenta. Sobrang nakakatawa. Mark, kahit pa itiniwalag sa pamilyang Jaya, hindi ko ito isinis. Kahit na ngayon tayo ay nasa masikip na lugar at sira-sira, hindi ko ito isinis. Ngunit kahit na, dapat pa rin ang dangal. Umaasa ako na, ang lalaking pipiliin nila, hindi puro kayabangan ang sinasabi. Naiintindihan mo? Anong ingay naman yan? Lolo, ayos lang po kayo, di ba? Halos mamatay ako sa gulat kanina. Dapat mong malaman na, kay swerte at dahil kay Pop, na naimbitahan ng doktor, na natulungan siya agad. Ito ay kasalanan ko. Ang regalo, na inihanda ko, tiyak na napagpalit talaga. Pero huwag kang mag-alala, susundan ko ang bagay na ito, hanggang sa huli talaga. Ang bagay na ito. Ipagpaliban muna natin. Sa ngayon, mayroon pa tayong mga bagay, na mas mahalaga pa. Kung magtagumpay ang bagay na ito, ang ating pamilya, ay tiyak na uunlad. Itay, anong bagay po yan? Nabalitaan ko na. Sa isang buwan, magkakaroon ng isang mahalagang tao na magdaraos ng kasal sa lungsod ng Bangkok. Alam ninyo ba na, ang Panginoon ng Bangkok at ang numero 1 mayaman ay sino? Oo naman. Sa pagkakaalam ko, ang mahalagang taong iyon ay nagtalaga sa numero 1 mayaman bilang tagapag-asikaso ng kasal. Kung sino man sa inyo ay makuha ang pagkakataong ito, ay mapopromote bilang vice-presidente ng ating pamilya. Malaking okasyon na ganito, nag-aalala ako na ang mga malalaking pamilya sa Bangkok ay hindi magpapalampas. Kahit mahirap pamahalaan. Ngunit, kung magtatagumpay, ang ating pamilya ay makikinabang ng malaki. Mayroon bang handang maging kinatawan sa pamilyang Tiwa ba natin? Para sumali sa auction. Pop. Ang pamilyang Zhang mo, tila may koneksyon sa sina Pop, tama? Tungkol dito. Kung gayon, hayaan, ikaw ang bahala. Hoy, ang tusong matandang ito, nakaplano na ito, huwag mong sabihin di ko kaya. Kahit kaya ko, ako ang magiging kinatawan ng pamilyang Zhang natin. Ang ganitong gintong pagkakataon. Ang pamilyang Tiwa natin, papayagan bang mawala? Mark, hindi ba ang sabi mo kanina, ang guro ng doktor, ay kaibigan mo? At ang guro ng doktor ay bisita ng bilyonaryo. Lolo, sa tingin ko sa bagay na ito, si Mark na ang bahala.
Lolo. Kanina, nagbibiro lang siya. Magsalita ka na. Lynn. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay kaya kong gawin. Ikaw. Mark. Tumahimik ka na. Ang sinabi ni Mark kanina, narinig ko rin. Sa tingin ko, hindi ito biro. Mabuti, Potter. Ang bagay na ito. Ikaw ang bahala. Alam mo naman na, ang bagay na ito ay impossible. Bakit hindi? Kung magawa mo ito, magtagumpay. Maaari kang bumalik sa pamilya bilang VP. Ngunit kung hindi mo kaya, ang buong pamilya mo ay dapat umalis sa pamilya. At saka, ang bahay ninyo, babalikan ko rin. Tara na. Tito, ang bagay na, tumahimik ka. Dahil sa pagyayabang mo, kaya ang pamilya natin, nagkagipit ng ganito. Pa, hindi sinasadya ni Mark. Tumahimik ka rin. Mark, ikaw ang gumawa nito. Kaya ikaw ang bahala. Kung hindi, huwag mo nang guluhin ang anak ko. Pa. Ako na. Sir. Ang auction na ito. Si Lynn ang bigyan ng pagkakataon. Ang iba, huwag nang isaalang-alang. Opo, sir. Lynn. Sa isang buwan pa, ay tatayo ka na sa kasal na yung dinisenyo. Damhin ang kasal ng siglo na pinanonood ng lahat. Nako. Hindi ba yan, ang killer kong kapatid? Mahal, bakit dito ay, naamoy, ang amoy mahirap, sumali ka rin sa auction. Ito ang masasabi ko. Ang auction na ito ay malaking pangyayari. Bakit hinayaan ng mga aso't pusa na makapasok? Sige na nga. Ang auction na ito, nakuha na ng pamilya Jiang ang resulta. Nakuha ang resulta na pala. Oo. Ang matandang iyon, pagdating sa Bangkok, ay dumaan sa bahay namin. Siya at ang bahay namin ay may malalim na ugnayan. Ang auction na ito, sa aming pamilya Jiang, ay sigurado na. Imbitahin si G-Pech mula sa pamilya Jiang. Nakikita mo, hindi na kailangang pumila. Kung gayon, umuwi na tayo. Lynn, matagal ka nang naghanda. Siguradong walang problema, manalig ka sa akin. CJ, kung gayon, maghihintay muna tayo. Huwag kang mag-alala. Nakuha na ng pamilya Jiang ang pera natin. Ngayong oras ay susundin lang ang seremonya, HMM. Pag nakuha ang auction, ang matandang iyon ay tiyak na magbibigay halaga sa atin. Mayroon ba kayong draft ng disenyo? Anong draft ng disenyo? Siyempre, ang draft para sa auction na ito. Bakit? Hindi niyo inihanda? Mr. Pop. Ako si Pech mula sa pamilya Jiang. Kung walang draft ng disenyo, lumayas ka na ngayon din. Huwag mo akong sayangin. Ngunit, Mr. Pop. May problema ba ang tenga mo? Tama ba? Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Lumayas ka na ngayon. Sweet Pop, ako si Fawn mula sa pamilya Lee. Ang auction na ito, kaming mga... Lumayas kayo. Kung mapapaantala ang auction na ito, papawiin ko ang dalawang pamilya mula sa bangko. Lumabas na. Ang kontrata ay nalagdaan na. Huwag kang masyadong magdiwang. Hindi pa namin nalalagdaan ang kontratang ito. Sa tingin mo, malalagdaan mo pa? Kayo, hindi ba nakuha ang resulta? Paano nangyari yan? Ang bilyonaryo ay hindi sumunod sa laro nyo. Ikaw. Binibini na ang iyong pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Lynn. Siguradong magagawa mo. Kaya mo. CJ. Kami, pamilyang Jiang at Lin, ay hindi pa nakuha ang kontrata. Sa tingin mo, ang maliit na pamilya mo ay makukuha ito? Hindi mo alam ang iyong hangganan. Lynn. Kumusta ka?
Anong nangyari? O baka siya, hindi sumunod sa sinabi ko. Sinabi ko na. Hanggal ka. At ang asawa mo. Talagang magkapareha. Walang silbi kayong dalawa. Mga kontrata ng mahahalita. Paano ninyo maaabot yan? Mahal. Tara na. Mark. Nagtagumpay ako. Tingnan mo ito. Ito ang kontrata. Sa bid na ito, wedding event bid. Nakuha ko talaga. Ano? Imposible. Ang bid document na ito, siguradong peke yan. Kami, ang clan Jiang at Lin, hindi pa makuha. Paano ninyo nakuha? Nakuha ninyo? Nga. Tinutukoy ko kayong dalawa. Talagang walang hiya. Para lang mailigtas ang puri. Nagpalsipi ka pa ng kontrata. Sino nga ba ang sa auction namin? Sa auction ng Clan Zhang ay walang tigil sa pagsigaw. Nagsabing peke ang dokumento, ang kontratang to. Ang ibig mong sabihin, peking dokumento sila. Talaga? Ako, mismo ang pumirma ng kontrata. Sabi mo peke, Imposible. Si Mark ay anak lang ng Jiang. Mamamatay tao lang siya. gusto mo na bang mukhang ayaw mo nang mabuhay, Ginoong Zhang. Ngayon ay maswerteng araw. Huwag na nating patubuan ng dugo. Umalis ka na. Opo, opo. Tara na. Bakit wala pa ring balita? Tay, nanay. Nakauwi na kami. Bumalik na naman kayo dala ang kahiya. Lin, okay lang yan. Kung hindi nakuha ang bid, okay lang. Huwag kang mag-alala. At least, sinubukan mo ang lahat. Ang nanay at tatay mo ay nag-usap na. Ang lolo mo gustong bawiin ang bahay. Hayaan na nating bawiin niya. Magre-rent na lang tayo ng bago. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Kung hindi pumasa sa bid, sisihin mo pa rin ang anak ko. Anong gagawin mo? Itay. Inay. Sa auction na ito. Nanalo ako sa bid. Tingnan mo ito. Ito ang kontrata. Talagang totoo to. Nakapasa talaga sa auction. Pumasa na. Hindi talaga ako tinalikuran ng langit. Buti na lang si Chairman Chang ay personal na nag-interview sa akin. Pinuri pa niya ako bilang isang henyong designer. Magaling. Maya-maya lang, dalhin mo itong kontrata para ipakita sa lolo mo. Simula ngayon, ang tatay mo ay magiging vice president na. Tito, may mungkahi ako. Anong mungkahi? Hintayin natin bukas ng umaga, sa umagang pulong ng Meta Group saka tayo pumunta. Sa oras na yon, ipapakita natin ang kontratang ito sa harap ng buong angkan. Wala na silang magagawa kundi sumang-ayon. Huwag mo nang ipaliwanag. Ganito rin ang plano ko. Mahal, magpa-reserve ka ng mesa sa labas para sa gabi na ito. Magdiwang tayo ng husto. Ayos. Tara na. Kayong mga inapi ng angkan, naglakas loob pang bumalik. Lumayas kayo. Tatay, Tumigil ka. Di ba't sinabi ko na sa'yo? Kapag hindi mo natapos ang proyekto, kayong lahat ay lalaya sa angkan. Lumayas kayo ngayon din. tatay, Ano pa ba? Guardia, palayasin sila. kahit nanalo sa bid ang disenyo ni Lee, papaalisin pa rin kami. Ano? Anong sinasabi mo? Nanalo sa bid. Tingnan ninyo, ang sarili ninyo sa salamin. Hanga talaga ako sa'yo. Para lang mapahanga si Lot, nagsisinungaling ka pa tungkol sa bid. Kaya mo pang magsinungaling, nang walang hiya. Nanalo sa bid? Maraming kilalang kumpanya ang sumali. Paano nanalo? Sili na yan? Nakakahiya talaga. Bakit hindi pa kayo umalis? Lolo. Tama na. Sobra na. Hindi kita apo. Pamilya nyo ay pinalayas na sa angkan. Lumayas kayo. Kung ganyan ang sitwasyon, umalis na tayo. May kontrata tayo sa Zhang Family at sa kontratang ito, kahit saang kumpanya tayo magpunta, sa Bangkok, pwede tayong maging vice-presidente. Ano daw? Ito ang kontrata sa Zhang family. Ang imposibleng misyon na sinasabi nyo, nagawa ni Lin. Kaya siya matagumpay. Lolo. Ito ang kontrata namin sa Zhang Corporation. Ngayon, ang kasal ng mahalagang taong iyon ay ipinagkatiwala sa amin. Kami ang mag-aasikaso. Ganito ba? Ang galing mong pinalaki ang anak mo. Tatay,
Nakasulat din sa kontrata na ang napiling kumpanya, pagkatapos ng disenyo, ay imbitadong panauhin sa mismong kasal ng mahalagang taong iyon. Ano? Napakalaking karangalan nito. Pagkatapos ng kasal, ang Meta Group natin ay magiging isa sa nangungunang kumpanya sa Bangkok. Magaling. Ang husay mong magpalaki. Malaki ang naitulong mo. Ngayon, itinatalaga kita bilang vice-presidente. Magsimula ka na agad. May mali dito. Langit. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pag-isipan mo naman, Lolo, sa bidding na ito, maraming kumpanya ang sumali. Bakit si Lin lang ang nakakuha ng kontrata? Fair. Ano bang ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Wala akong masamang intensyon. Isipin mo nga. Ang mga kalaban natin, may professional na team, daan-daan ang tao. Ikaw lang mag-isa, tapos ikaw pa, ang nanalo. Paano kaya? Paano kaya? Ano sa palagay mo ang iisipin ko? Lin. Sabihin mo ang totoo. Paano mo nakuha ang proyektong ito? Lolo, dahil gusto ni Ms. Ha, sa disenyo ko kaya. Ako pinirmahan. Tama na, huwag mo nang banggitin ang disenyo mo. Ang disenyo mong mag-isa, hindi kayang pantayan ng mga profesional. Ano ba talaga ang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Lolo, talagang dahil sa disenyo ko. Tama na, sabi ko na nga ba, huwag mo nang pag-usapan ang disenyo mo. Alam ko na ang nangyari. Sasabihin mo bang? Dahil anak ko si Pop, ang dahilan. Nakalimutan mo ba, Lolo, malayong kamag-anak niya si Mr. Zhang. Malayong kamag-anak. Isang salita lang niya. Makukuha mo na ang trabaho, simple lang yun. Ibig mong sabihin, nakuha mo ito dahil kay Pop? Siyempre naman, ang tagal ko siyang nakiusapan. Kaya pala, sa bidding na ito, si Lin lang ang pumunta. Kaya naman, si Mr. Zhang ay nagbigay ng kontrata sa kanya. Ang kapal nyo. Walang hiya talaga. Ano bang sinasabi mo? Ito ay usapin ng pamilya Meta. Hindi to para sa estranghero, tulad mo. Baka kung hindi ako magsalita. Lalo niyong pagtaksilan ang katotohanan. Lampas na kayo. Kahit may K-pop. Hindi niyo makikilala si Natha. Nasibak na nga kayo. Si Pop ay hindi nakilala si Mr. Zhang. Paano mo siya makikita? Nagkakontrata ka pa? Akala mo ba? Ulyanin na ako? Fa. Ikaw na ang bahala dito. Kailangan mong makuha ito. Ipakita mo ang lakas ng pamilya. Itay. Lolo, ang proyektong ako mismo ang kumuha. Kung hindi dahil kay Pop. Pero, Tama na. Ngayon, ay isang maswerteng araw para sa angkan. Anong pinagtatalunan nyo? Kung gusto nyong mamuhay ng payapa, kayo, ay umupo muna, sa kabilang sulok. Kung hindi nyo magawa, ay umalis na kayo. Nagsasalita pa rin kayo kahit walang problema. Kung hindi dahil sa bastos mong bibig, hindi sana binigay ni Lolo ang proyekto sa iba. Tingnan mo. Naghirap si Lin, makipagnegosasyon sa proyekto, nagsilbi pa palang tulay para sa iba. nanay, hindi kasalanan ni Mark. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, maaari sanang wala tayong pagkakataon na makapagsalita. Maaari tayong mapatalsik ni Lolo. Si Lolo talagang hindi nakikita ang kinabukasan. Tama na. Maaari ka bang magsalita ng mas kaunti? Lagi ka nalang sumisigaw sa akin. Sa huli. Dahil ikaw mismo ay walang kakayahan. Kung naglakas ka ng loob na maging matatag, sa harap ni Lolo kahit minsan, hindi na siguro tayo mababahala sa ganitong sirang bahay. Ang proyekto ni Lin Ay hindi sana inagaw ng iba. Tatay, nanay, tigilan na ninyo ang pag-aaway. Sige na. Tito, tita. Ang proyektong ito, nakuha ni Lin dahil sa kanyang kakayahan sa disenyo mismo. Hindi magtatagal. Si Lolo, ay hihingi na kay Lin, na bumalik bilang pinuno ng proyekto. Mark, hindi ka ba titigil sa pagyayabang? Sino ka ba sa tingin mo? Nanay, pumasok na kayo at magpahinga muna. Gusto ko munang kumalma. Lin, huwag kang mag-alala. Ang mga bagay na sayo, ay walang makakakuha.
Ginoo, angkan ng Metha ay nagpalit ng pinuno ng proyekto ng walang pahintulot. Hihingi kami ng bayad pinsala sa kontrata na 10 bilyon. Maliban na lang kung papayagan niyo si Lin na muling mamuno sa proyekto. Ginoo, ang angkan ng Metha ay napakatapang. Napakatapang na palitan ang pinuno ng proyekto na ako mismo ang pumili. Umalis na kayo. Ginoo, bakit ka napunta rito? Kung malaman ng iyong mga kasamahan ang balita, siguradong magugulo ang buong syudad. Hay, may kilos ba ang angkan ng Jayang? Sila po ba? Ngayon, sila ay balisa at nag-aalala ng husto. Dati, nakipag-away pa sila sa akin. At nakipag-away pa kay Nafha. Paano sila hindi magiging balisa? At kayo po, Ginoo, ano ang susunod na gagawin? Magpadala ng mga imbitasyon sa kanila. Sa loob ng 1 buwan, para dumalo sa kasal ko bilang mga alipin. Nauunawaan ko po. Maaari ka nang umalis. Opo. So, ang anak na ito ay napakabuti. Sa pagkakataong ito, ay nakatulong ito ng malaki sa ating angkan. Kapag sina Fa at Pop ay dumating, ipapahayag ko ang kanilang karangalan ng maayos, HMM. Mula ngayon, ang posisyon ng Vice-Presidente ay ikaw na ang mamamahala. Itay, ano po ang sinasabi ninyo? Bata at malakas pa naman kayo, angkan ng Metha. Nakadepende pa rin ako kay Tat. Aba, ang ating benefactor, nandito na tayo ulit, ha ha ha. Nakipagkita ka ba kay Mr. Zhang? Bakit kayo bumalik sa ganitong kalagayan? O baka naman, nagselen ba kayo kay Mr. Zhang? Hindi siya nasisiyahan? Ang disenyo ni Lin. Hindi ba sabi mo, nanalo tayo sa auction, dahil ba sa magandang pakikipag-usap nyo sa kay Mr. Zhang? Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sabi ni Mr. Zhang, kung papalitan natin ang magbabayad tayo ng multa sa paglabag sa kontrata. 1 bilyon. Ano raw, 1 bilyon? Lahat ng ari-arian ng pamilya natin, hindi pa umaabot ng 1 bilyon. Paano niya tayo pagbabayaran ng 1 bilyon? May paraan pa naman. Sabi ni Mr. Zhang, basta't ang responsable ay si Lin pa rin. Makikipagtulungan pa rin siya. Ano pang hinihintay mo? Ibalik mo si Lin ngayon din. Tumawag ka na. Lin, tito mo ito, bumalik kagad sa kumpanya. Bilasan mo, ngayon din. Bakit mo binaba ang tawag? Tumatawag sa ganitong oras. Siguro dahil sa issue ng auction. Siguro alam na ni Zhang na pinalitan ang responsableng tao ng biglaan. Kaya siya tumawag ngayon para ipabalik ka. Ipapabalik ako. Talaga? Lin, nakalimutan mo na ba kung paano kanila dati inapi? Kung ayaw mong apihin ka ulit nila. Kailangan nating hintayin hanggang si Lolo mismo ang humingi ng pabor para bumalik ka. Hello. Hello. Binaba niya ang tawag sa akin. Naku, itong bagay na ito, likha talaga ng tadhana. Sinasabi ko na sa inyo, kahit anong paraan pa ang gamitin nyo. Dapat maibalik nyo si Lin. Kung hindi nyo siya maibalik, kayong buong pamilya, lumayas kayo sa bahay ko. Tay, kalma lang po. Pupuntahan ko ang kuya ko ngayon. Ibalik mo si Lin. Bilasan mo, bilis. Kailangan talaga, kailangan. Lin. Totoo, lolo mo talaga yan. Gusto niyang umuwi ka. Siguro nga, kanina lang tumawag si Tito Tatlo. Sinabi niyang umuwi ako. Pero, pagkatapos niyang magsalita, ang tawag ay namarkahan at pinutol. Binaba agad. Bakit ka naman nagkakaganyan? Naku. Si Tito Tatlo mo, siguradong magagalit. Kasalanan mo yan. Wala ka kasing nagagawang tama. Simula noong dumating ka sa bahay namin, hindi na nagkaroon ng kapayapaan kahit isang araw. Nay, tay. Sa tingin ko si Mark dahil siguro ang pamilya Zhang ang may problema. Sa pamilyang Metha, biglang pinalitan ng tauhan. Kaya, pinapauwi na tayo. Mabuti naman pala to. Sa ganitong paraan, makakabalik na tayo sa pamilya. Tito, nakalimutan mo na ba nang tayo'y pinaalis noon mula sa pamilya kahit si Lin ang nakakuha ng deal? Pero napunta sa iba ang kredito. Sa palagay ko, ngayon, kailangan nating hintayin si Lolo mismo ang mag-imbita. Kung hindi, pagbalik ni Lin, mabubuli na naman siya. Tama si Mark, sa kanyang sinabi. Ano? Si Lolo pa mismo ang mag-aanyaya. Nababaliw na ba kayo? Hindi sira ulo ang anak ko. Ilang taon na ang nakalipas, si Lolo at Lola, ang pamilyang iyon. Takot ka palagi, di makapagsalita ng diretso, sigaw ng sigaw sa amin.
Kung di ka sana duwag, hindi sana tayo naghirap na ganito. Kayong lahat. Ayaw ko nang makialam. Gawin nyo ang gusto nyo. Hoy, Tito. Huwag ka munang umalis. Ling, puntahan mo na sila. Ako na ang bahala. Nandito kami para kay Lin. Huwag kang makahadlang. Ang asong mabait, hindi humaharang. Tama. Dapat ang mabuting aso, hindi naghaharang sa bahay ng iba. Lin. Tito Sam, anong ginagawa niyo rito? Ling, pinapanta kami ni Lolo para tingnan kung okay ka. Sinabi niyang, nagkamali siya nung pinaalis kayo, medyo nagsisisi siya. Kaya, pinapasama niya kami para hatakin kayong bumalik. Langit, nandito rin. Ang regalong bigay ni Lolo. May pasalubong pa ba? Maupo muna kayo. Saan kami uupo dito? Mag-empake na kayo, sumama na kayo sa kumpanya. Kay bilis naman. Naghihintay si tatay. Bago ako umalis, mahigpit niyang bilin na dapat kayong may uwing makakasama. Hindi kami babalik. Bakit naman? Huwag nyo kaming lolokohin, ang tunay nyong pakay. Kayong, biglang pinalitan ng manager. Kaya galit ang pamilya Zhang sa inyo. Wala na kayong koneksyon. Hindi. Nagkataon lang to, sa bagay na to. Pinagdesisyonan sa pulong. Na ikaw na ang mamahala sa proyekto, pinakamaganda ito. Gusto nyong bumalik kami? Madali lang yan. Kung si Lolo mismo ang mag-aanyaya sa amin. Kung talagang gusto nyo kami. Kung hindi, mas mabuting huwag na lang. Mark, tama na yan. Binigyan na kita ng respeto. Pumunta pa kami dito. Ito ang respetong ipinakita namin. Hoy, huwag. Di marunong tumano ng utang na loob. Tubig ng demonyo yan. Pumunta ka sa mamamatay tao. Anong magandang mangyayari? Tingnan mo sila, ang aasta. Huwag mong isiping porke nakabid ka, ay magiging dakila ka na, kung di ka, manliligaw sa kanya. Faye, huwag kang magsalita ng masama. Malambot ba ang kama ni Nate? Kung di ka manliligaw sa kanya, mapananalo mo ba ang bid? Ang asong ugali, di na mababago, mamamatay tao. Hinahamon mo ko. Sarahan mo ang iyong mabahong bibi. Mabahong bibi. Di mo alam kung sino ang may masamang ugali. Mamamatay tao, naglakas loob kang hampasin ng asawa ko. Lumuhod ka't humingi ng tawad ngayon di. Humihingi ako ng paumanhin. Kung hindi, ipapaputol ko ang mga binti mo. Sige na. Binibigyan kita ng oras na tumawag ng bako. Itatapon ko siya mula sa building. May matigas ang ulo dito. Anong karapatan mong saktan ng asawa ko? Halika rito. Ano? Ginoong Zhang. May nang-api sa'yo. Mukhang gusto na nitong mamatay. Ibigay mo sa akin ang lokasyon. Pupunta ako ngayon din. Mga kasama, maghanda na kayo. CJ. Ang lakas ng loob mong gawin. To sa asawa ko. Mamatay ka na. Ling. Kung babalik ka sa amin, papakawalan ko si Pop na bitawan to. Hayaan mo na siya ngayon. Kung hindi, huwag mong sabihin ako ang masama. Wala nang awa. Tito San. Lin. Okay lang. Mga tao, dito mismo sa bahay. Ginoong Zhang, sino ang nang-api sa asawa mo? Yung gago dito. Tignan mo kung paano niya sinira ang asawa ko. Kuya, tulungan mo ang kapatid kong ito. Ipanalo mo ang laban na to. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhang, ang makikialam sa asawa mo. Ay kalaban ko, hindi ko palalampasin to. Tito San. Pwede akong bumalik sa'yo. Pero, huwag mong galawin si Mark. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Tingnan mo ang mga pasa ko. Tingnan mo ang itsura ko. Ngayon din, gibain natin siya. Hindi ako si Suko. Magtiwala ka. Anak kita. Tatay. Ako ang gagantay para sa'yo. Lin, maniwala ka sa akin. Walang mangyayaring masama. Sabay-sabay na ba tayo? O kung gusto nyo, pasok na kayo, kung matapang ka. Sana ngayon din, mawala yung kayabangan mo. Mga kasama, gibain nyo yan. Mark.
Oh, ayan. May iba pa ba kayo? Ikaw. Paano nangyari yan? Lalaki mo akong tamaan, hawak mo lang ay bakal. Akala mo ikaw ay boss lang ba? Para kanino ka sumusuporta? Lalaki mo akong tamaan. Ano gagawin mo? Hawakan mo ko ulit. Sige, babatukan kita. Ayan. Maghanda ka na. Tiyak na sasapakin ka. Naiintindihan mo ba, bakit hindi ka pa lumayas? Bumalik at sabihin mo kay Lolo na. Maliban kung siya mismo ang mangimbita. Kung hindi, itong proyekto. Hindi na yan matutuloy. O CJ, aalis na kami agad. Bilisan mo. Alis! 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 Mark, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sila. Totoo bang sinabi nila yan? Oo. Sabi ni Lin. Noong oras na yun, nagdilim paningin mo. Ikaw ang walang puso noon, pinalayas mo sila sa bahay. Sa pagkakataong ito, kung hindi ka personal na mangimbita at humingi ng paumanhin, hindi na siya babalik. Gusto mong bumagsak ang angkan. Tama na yan. Sobrang yabang nyo na. Talaga naman, naglalakas loob kayong mag-alsa nitong mga nakaraang taon. Binigyan ko kayo ng pagkain at nagbigay ng tirahan. Sila'y naglakas loob. Paano nila nasabi yan ng ganyan? Ako pa ang dapat mangimbita? TCH, pupunta ako mismo. Gusto kong makita kung sila. Kakayanin ba nila ang mangyayari? Ano ang sinabi mo? Sinaktan ni Mark si Fa. Dahil sa mga sinabi mo, Naku po. Ang mag-ama sa bahay tatlo. Dadadalin nila yan at mag-imbento kay Lolo. Darating agad si Lolo. Mark, umalis ka sa bahay ko ngayon din. Ano? Mabuti na lang at nandyan siya. Hindi ko alam anong naranasan ni Lin sa kanila. Hindi ko alam kung gaano siya naapi. Ikaw. Hindi mo ba magagawa ng paraan para sa kinabukasan? Ikaw ang tinutukoy ko. Sir, buksan ang pinto. Lagot? Dumating na si Lolo. Ama, Ikaw. Ang kapal mo naman. Kahit ako hindi mo pinapansin. Ganun ba? ama, pakinggan niyo po muna ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Totoo ang sinabi mo. Matanda na ako at hindi ko na makita lahat. Kahit ang sugat sa mukha ni Fa, ay hindi ko pa rin nakita. Lolo. Ang sinabi niyo po, mali po yan. Totoo pong apo ninyo si Fa. Pero hindi po ba apo ninyo si Lin? Inapi si Fa, hindi niyo po siya tinanong, at agad kayong nagparusa ng iba. Pero si Lin po ay inapi. Po, naging panig po ba kayo niya? Mark, tumahimik ka nga. Hayaan mo siyang magsalita. Tungkol sa proyektong ito, malinaw na tayo ang nakakuha nito. Pero ibinigay ninyo kay Fa nang ito'y masira, bumalik para bantaan kami. Hindi ba't masyado na ito? Ano ang gusto ninyo? Kung gusto ninyong bumalik kami, magpakita kayo ng sinseridad, isang paghingi ng tawad. Tatay. Nakikita niyo po ba? Hindi na gumagalang kahit kanino. Tapos pinag-uutos pa kay ama mag-sorry? Ama. Inutusan kitang ipabalik sila. Paano mo ginawa yon? Alam mo na ngayon, di ba, kung ano ang sasabihin. Paumanhin. Magkakapamilya naman tayo. Bakit pa tayo mag-aaway? Ngayon. Kontento ka na ba? Hay, tama na yan, tapos na ang usapin mo. Pero, ang maling pagkaunawa ninyo kay Lin, ay hindi pa tapos. Tama na. Kung tama, tama. Kung mali, mali, o iniisip nyo, na ipinagbibintangan si Lin, ay hindi malaking bagay. Ling. Ang mga nakaraan, kasalanan ko po. Ikaw, mapapatawad mo po ba ako? pinatawad ko na po kayo. Mabuti, noong una, naniwala si Lolo sa maling salita. Kaya ang proyektong ito, ay nasira lahat. Mula ngayon, ang proyekto, ay kay Lin, ang mananagot tulad ng dati. Ikaw, ay Vice President pa rin ng pamilya, pa. Mark, simula nang bumalik ka, parang panaginip ang lahat. Ayokong magising sa panaginip na ito. Lin, magpakasal na tayo.
Ika-15 ng susunod na buwan. Sa mismong araw na plano mo para sa kasal. CJ, Ika-15 ng susunod na buwan, ang araw ng kasal namin ni Lynn. Ang ipinaprepare ko sa'yo. Ginoo, may peres ng singsing ang tindahan. Na pinangalanang Liwanag ng Milky Way. Ang presyo ay 10 milyon. Walang hanggang pag-ibig. CJ, kunin mo yan. At ang wedding dress. Tungkol sa damit pangkasal, inanyayahan namin ang designer ng damit na world class para sa'yo. Naramdaman lang niyang hindi pa perpekto, kaya inaayos pa ang disenyo, hindi pa masyadong tapos. Hindi ko maayos ang pag-asikaso. Hayaan mo na. Tapos na ba ang disenyo? Tapos na po. Sige, ganito na lang. Ikaw ang magmaneho, pupunta ako sa studio mag-isa. Boss, ipapark ko muna ang sasakyan. Huwag mong gawing kapansin-pansin. Mag-isa na lang ako papasok. Opo. Mark. Mark. Non. Dito ka nagtatrabaho. Ngayon ako ay head ng security dito. Ang sweldo ko ay daan-daang libo kada buwan. Mukhang maganda ang takbo mo. O ay, hindi naman ganyan. Narinig ko nakulong ka ng 5 taon at pinalayas ka pa ng pamilyang Jiang. Sinipa ka pa nila. Noon, ikaw ay ang sikat sa aming klase, kahit ang anghel ng paaralan ay nanliligaw, pero hindi ka interesado. Tingnan mo ngayon, nasa likuran ka ng kasintahan niya. Nakasunod lang. mahal. Mahal, tingnan mo kung sino ang nandito. Mark, Noon, nanliligaw ka ng 3 taon. noon, ang tanga ko talaga. Nagkagusto pa sa isang mamamatay tao. Buti na lang noon. Hindi ka pumayag. Kung hindi, siguro'y malas na ako. Ito ang tinatawag na itinakda ng tadhana ang pagbabago ng kapalaran. May kaunti akong lakat. Tigil muna. Nandoon ang labasan. Hindi ako nagkakamali ng lakad. Papasok ako sa loob. Mark, nakita kong dati tayong magkaklase. Lumayas ka na. Kung hindi, walang awa ako. Ako ang pinaalis mo. Kung hindi ako alis, ikaw ba ang aalis? Parito, may nanggugulo. Ilabas mo siya. Ang galing mo talaga. Boss, may nakita ka bang pumasok? Wala naman. May isang istorbo lang. Pinapalabas ko na siya. Istorbo. Nasaan siya? Naroon siya. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya magtatangkang bumalik. Itigil niyo na yan. Magsyalis muna kayo. Siya ba yung sinabi mong istorbo? Opo, boss, siya nga po. Hindi na kailangan niyong kumilos. Naayos ko na po ito. Paumanhin, boss. Hindi ko po napigilan ang tauhan ko. Kalimutan mo na. Hindi mo iyan problema. Bumangon ka na. Ginoong Gon. Baka mali ang pagkakakilala niyo. Kaklase ko siya sa universidad. Mark, ang iniwan ng pamilyang Jiang. At isa pa, mamamatay tao pa siya. Impossible. Ang tapang mo. Naglakas loob banggitin ang pangalan niya. Tama na. Ayokong makakita ng dugo ngayong buwan. Dalhin sila palayo. Huwag nang ipakita sa akin. Mark, hindi. Hindi, boss. Dahil sa ang pag-aaral natin noon, patawarin mo na ako, nagkamali ako. Nakikiusap ako, isipin mong isa lang akong hangin. Kalimutan na yan. Pwede na kayong umalis. Ang nangyari ngayon, kung may magsasalita, papatayin ko siya, hindi po.
Hindi po talaga. Bilis! Umalis na kayo. Tara na, pumasok na tayo. Opo. Ito ang disenyo ng kasal ngayon. Opo, boss. Sabi ng designer. Kahit na, nasa antas na pandaigdigan. Ngunit hindi pa perpekto, kailangan pa ng kaunting ayos. Anong ginagawa mo rito? Sino ka? Umalis ka na. Kung masira mo ang disenyo, kakayanin mo bang panagutan? Kung nais mong maging perpekto ito, napakadali lang talaga. Ayusin lang, isang punto lang. Siguradong nanggugulo lang to. Security, hilahin mo siya palabas. Sabi mo, kaunting ayos lang. Ang isang disenyo ay magiging perpekto. Ang designer ay sikat na designer sa mundo. Ang disenyo na siya mismo ang gumawa kahit isali sa pandaigdigang kompetisyon. Kaya nitong manalo. Anong karapatan mo para baguhin ang disenyo niya? Kuya Cor, palayasin mo na to agad, lumabas ka na. Huwag mong hayaan, nagambalay ng aming trabaho. Tingnan mo itong disenyo ko. Anong masasabi mo? Tumigil ka. Hala, nako, nasira lahat. Ang disenyong ito ay inabot namin ng ilang araw. Isang linya lang niya, nasira na ang lahat. Hindi naman sira. Tingnan mong mabuti. Parang, maganda naman pala. Hoy. Hoy. Parang galing sa langit ang linyang ito. Talagang henyo ang gumawa nito. Ikaw. Ako, nagdidisenyo ng kasuotang pangkasal. Mahigit 10 taon na. Nanalo na ng maraming premyo. Hindi ko na mabilang. Hindi ko inakalang. Makikita ko ngayon, ang galing mo pala. Nasa ibabaw pa rin ang langit. May mas magaling pa pala. Huwag kang mahihiyang ipakita ang galing mo. Dinagdagan ko lang. Ang ginawa mong basihan, isang linya lang naman. Ang humble mo masyado. Kayong lahat, mag-sorry na kayo sa kanya. Ikaw. Kanina pa bastos ang salita mo. Hindi ko alam na, ganyan pala kagaling ka. Okay lang yun. Ikaw. Pwede bang? Makikain ka ba sa labas kasama ko? Pasensya na dahil kailangan kong sunduin si Lynn sa trabaho. Sa susunod na lang tayo kumain. Interesante siya. Buong buhay ko. Hindi pa ako tinanggihan ng kahit sino. Tama na yan. Huwag mo na ako ihati. Kailangan kong sunduin si Lynn pagkatapos ng trabaho. Tinanggihan mo siya dahil lang sa pagsundo sa asawa mo. Hindi pa yun ang buhay ko. Pagkasundo sa kanya, kailangan ko pang magluto. Mark, may reunion ang mga kaklase natin. Tumawag ang dati kong classmate. Sama ka sa akin. CJ, tara na. Lynn, nandito ka pala. Nana, Ploy, ang tagal nating hindi nagkita. Siya ay. Kasintahan ko si Mark. Mark, yung kriminal na iyon? Lynn, alam mo bang class reunion ito? Bakit mo siya dinala? Lynn, ang weird mo talaga. Dati kang sikat sa school. Ngayon nagsasayang ka ng buhay. Sa kriminal na to. Ploy. Mark, siya ang magiging asawa ko. Sana naman. Tama na yan. Huwag na nating pag-usapan. Naghihintay pa sila sa loob. Tara na. Wow! Nandito na ang babaeng sikat. Welcome! Sino to? Si Mark. Ang boyfriend ni Lynn. Mark. Yung pinalayas ng pamilya Jiang dahil sa krimen. Naalala ko na siya ngayon. Chloe, Lynn, di mo pa pala. Naipakilala Peter sa inyo. Siya si Peter. Ang mayamang heir ng pamilya De. Bata pa lang. Bilyonaryo na siya. MS, Lynn. Kumusta ka na? Ginoong. Matagal na kitang naririnig. Mga kasama. Ngayong gabi. Ako na ang bahala sa inumin. Lasing ka ng todo. Libutin ng lubusan. Ubusin muna natin to. Pagkatapos. Anong problema ang hindi ko kayang ayusin? Basta banggitin mo lang ang pangalan ko. Astig. Mula ngayon, iasa ko na sayo ang lahat. Sa buong lungsod. Walang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Lynn, salpak mo na ang baso mo sa kanya. Ngayon, kailangan na nating umasa sa kanya. Pero, hindi ako marunong uminom ng alak. Lynn, anong panahon na? Hindi marunong uminom.
Paano ka makikisama? Tama. Sino bang hindi umiinom ngayon? Hay, tagay na. Ang Lin ko talagang hindi umiinom. Ganito na lang. Ako na ang inom para sa kanya. Mark, binigyan kita ng respeto. Akala mo sino ka? Kung hindi dahil kay Lin. May karapatan ka bang nakaupo dito at umiinom kasama ko? Mark, wag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Lin! Babae lang dapat ang nasa inuman na to. Dinala mo pa ang mamamatay tao. Sobrang sama mo na. Kayon ayaw mo pang uminom. Dinudurog mo ang aming pagkatao. Tama siya. Bihira lang tayo magkita, tapos ganito ka. Mga kibarkada ng kolehiyo, ilang taon na nating hindi nakita. Bakit mo? Minamaliit ang samahan natin. Hindi ko kayo dinudusta. Alam kong, may malaking project ka ngayon. Design department head ka pa. Pero, hindi ko inakala na ganito ka pala. Nakaangat lang ng konti. Nawala na ang pakikisama. Dahil sa malaking project, minamaliit mo na kami? Iinom ako. Lin, Lin, pwede ba akong makipagtagay sa kapag sikat ka na balang araw? Huwag kalimutan ang barkada. Lin, halika. Gusto ko ring makipagtagay. hindi na kaya ni Lin. Ako na ang inom nito para sa kanya. Nag-uusap ang mga babae dito. Anong pakialam mo dito? Ha? Nanliligaw ka ba sa akin? Umalis ka na. Mark, okay lang ako. Lin! Isang tagay pa? Lin, anong nangyari? Pwede pa ba akong makipagtagay? Halika rito, Lin. Uminom pa tayo ng isang baso. Lin, Lasing ka na. Dapat na tayong umuwi. Sandali. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Pero ikaw, kailangan mong manatili muna. tama. Ikaw, mamamatay tao. Balak mong pagsamantalahan si Lin dahil lasing. Saan mo ba siya dadalhin? Sasabihin ko ang totoo sa iyo. Si Kuya Peter namin, may balak na siya kay Lin. Ituring mo na lang na karangalan ni Lin. Kung alam mo ang tama, aalis ka na. Bilisan mo. Mark, kung hindi dahil kay Lin. Mga hamak na tulad mo, sa buong buhay mo, wala kang pagkakataon na makilala ako. Sige na nga. Ngayong araw, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bitawan mo na si Lin. Simula ngayon kung may problema ka. Maaari mong banggitin ang pangalan ko. Mark, bakit hindi ka pa lumuluhod? Magpasalamat ka kay Kuya Peter namin. Sa pagbanggit lang ng pangalan mo, makakalutas ba talaga ng problema? Sa Bangkok, walang anumang bagay na ako, hindi ko malulutas. So ngayon, mayroon din akong hindi ko kayang ayusin. Matutulungan mo ba akong ayusin ito? Akala mo kung gaano ka kagaling. Sabihin mo, ano ang problema? Ako na ang tutulong. Ito na ang araw. May lalaking hindi marunong magpakumbaba. Gusto niyang makuha ang aking kasintahan na makasama niya buong gabi. Ano sa tingin mo ang taong ganito? Paano siya dapat pakitunguhan? Napakadali. Ganito na lang, ako na ang aayos nito. Teka muna, niloloko mo ba ako? Alam mo ba kung sino si Lee? Alam mo ba kung sino si Lee? Kilala mo ba ang kamatayan? Kilala mo ba ang kamatayan? Maglalakas loob ka na sampelan ako? Sinampal na kita, ano ng problema? Mamamatay ka. Ako si, alalay ng pinakamalakas sa Bangkok, si Tian. Kung hahawakan mo ako, buong syudad, walang makakatulong sa'yo. Gagamitin mo pa ang pangalan ng ama mo. Hindi ka ba natatakot na lumala pa? Nagpapanggap ka pa rin bang hindi mo alam? Ngayong araw, tuturuan kitang malaman kung paano isinusulat ang salitang kamatayan. Dumating na ang mga tao. Ayusin ang lugar. Tapos ka na. Bata. Ngayong araw, makikita mo mismo kung paano ko gagawin sa kasintahan mo. Ayaw mo bang uminom ng alak? Ngayong araw, papainumin kita hanggang magsawa ka. Ikaw, Sapat na ba? At ngayon? Ayaw niyong magsilbi ng inumin sa mga bisita.
Uminom para sa binata. Mark, Huwag mo akong piliping ulitin. sumusobra ka na. Gusto mo bang Sino ang nangahas manakit sa anak ko? Tito De. Mark, tapos ka na. Sino ang tumampal sa anak ko? Halika rito. Ako? Luluhod ka? Hindi mo naisip itanong, bakit ko siya sinampal? Mali ba ang anak? Bilang ama, ako ang magpapasya. Sino ka ba? Matapang ka pa rin para magdisiplina sa anak ko. Ibig sabihin nito. Ayaw mong makinig sa dahilan, di ba? Dahilan? Ang dahilan ay, ngayon, luluhod ka sa harap ng anak ko. At hayaan mong kuhanin niya ang bote. At ipupok sa ulo mo, 100. At basagin ang sarili mong mga braso't binti. Kung masiyahan ang anak ko, maaari kitang palayain. Kung magtatangkang tumanggi ka ngayon, ikaw, at ang kasama mong dumating, ay tiyak na mamamatay. Naiintindihan mo ba? Mark, nasipa mo ang bakal. Nagalit mo ang angka ni Tito De. Akala mo ba, dahil lang nakulong ka na, ay espesyal ka na? Akala mo ba, ikaw ang pinakamagaling sa mundo? Tingnan mo ang sarili mo. Huwag mo akong sigawan. Hoy, bata. Nakalakas ang loob mong manampal sa harap ko, kunin niyo siya para sa akin, kahit mamatay pa siya. Ikaw. Sigurado ka na ba? Nagagawa ka ng hakbang laban sa akin. Bakit? Natatakot ka na ba? Huli na ang lahat. Kung gayon, narinig mo na ba? Ang tungkol sa black card? Mula ngayon, sino mang may hawak nitong card, ay magiging hari nyo. Sino mang bingi o bulag na lumapastangan sa inyong hari, ay magbabayad gamit ang buhay. Opo. Sino po kayo? Ama. Kailangan mong maghayganti para sa akin, tumahimik ka. Paumanhin po, Ginoo, nagkamali po ako, hindi alam ng anak ko ang kanyang lugar, na nagkamali sa inyo. Maaari po kayong magtiwala, pag uwi ko, sisiguraduhin kong didisiplinahin ko siya. Anak, sino ang naglakas loob saktan ang anak ko? Sobrang nasasaktan. Lumabas ka, maglakas loob kang saktan ang anak ko ng ganito. Lumuhad ka. Bakit ka nandito? Ikaw, ang anak ko, binugbog na ng ganito. Hindi ka pa rin balalaban para sa kanya? Huwag kang manggulo, umalis ka na. Tingnan mo ang lagay mo ngayon. Hindi mo ba naaawa sa anak mo? Kung gayon, ako na ang bahala. Tita. Siya ang bumugbog sa anak mo, tita. Ikaw, lumuhod ka. Humihingi ka ng tawad sa anak ko ngayon din. HMPH. Manahimik ka. Ikaw ang manahimik. Gusto kong makita, miss, kung anong nilalang ang gumawa nito na natakot ka ng ganito. Manahimik ka. Ikaw, maglakas loob kang sampalin ako. Cheyenne, paano mo nagawang sampalin ako? Sasabihin ko sa iyo, babalik ang tatay ko sa Bangkok ngayon. Ipapaalis ko ang balat mo sa tatay ko. Tatay, siya ay darating na. Siya ay darating para bumati sa isang tao na magpapakasal sa susunod na buwan at wala kang kinalaman dito. Isipin mo na lang kung paano ka mamamatay. Mahal. Tungkol dito. Huwag mo na lang sabihin sa pwede ba? Bago ako dumating, tinawagan ko na si tatay. Malapit na siyang dumating. Sino ang nag-iingay dito? Sa wakas, dumating na siya. Tingnan mo ang iyong binugbog ng husto. Ikaw pala, matandang walang kwenta. Tiyan. Lumuhad ka. Ang pamalo na ito. Makinig kang mabuti. Ang anak kong babae ay ipinanganak para alagaan, hindi para saktan ng kung sino man. Naiintindihan mo ba? Mabuti kung naiintindihan mo. Ang pamalo na ito. Makinig kang mabuti, ano man ang problema, bawal na bawal saktan ng asawa ang asawa. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Ayos na ang problema sa bahay. Paano naman ang nanakit sa apo ko?
Lolo. Siya ang bumugbog sa akin. Mark, ang aking lolo, ay isa sa 10 dakilang mandirigma. Sa ilalim ng emperador. Dragon, hindi ko na ba nasabi sa'yo? Huwag kang makipag-away sa akin. Kung hindi, lagot ka. Mark, tapos ka na. Kung ako ang ikaw, babasagin ko ang mga braso at binti ko, at luluhod para humingi ng tawad. Baka sakaling iligtas pa ang buhay mo. Nagkaproblema kay Peter. Dapat alam mo na noon pa na ganito ang magiging resulta. Sabi ninyo, reunion lang to, pero tinulungan nyo siyang planuhang saktan. Hindi pa tapos to. Mark, malapit ka nang mamatay pero di ka pa nagsisis. Matigas pa rin bibig mo. Oo nga. Ang matandang ito mismo, ang Diyos ng digmaan. Tito, matanda ka na. Bakit mahina pa ang iyong mga Huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Naiintindihan ko na. Itay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Kailangan kong pasalamatan ang binatang ito. Nahihirapan na akong maglakad. Itay, ang binatang ito. Inapi ang apo mo. Itay, kailangan mong ipaghiganti ang apo mo. Matapang ka pa rin magsalita sa araw-araw kung hindi ka palaging nagpapasensya sa kanya. Paano siya magiging ganito? Kung hindi mag-aral ang anak, kasalanan ng nanay. Naiintindihan mo ba? Ang tatay mo'y bumuo ng pangalan buong buhay, at sinira mo lahat iyon. Anak ninyo ako, Itay. Siya ang apo ninyo. May mukha ka pa para pag-alitan ako? Totoo, siya ang apo ko. Ngunit kayong dalawa. Nakagawa pa kayo ng ganyang kasamaan. Ikaw, gusto mo pa akong magdesisyon para sa'yo? Tito, medyo sobra naman ang parusang ito. Tama na po. Simula ngayong araw. Huwag mo nang sabihin, ako ang tatay mo. At huwag gamitin ang pangalan ko para manakot ng iba. Kung hindi, huwag mong sabihing malupit ako. Peter, tumayo ka. Kanina. Hindi nagkamali ang sabi ni Lolo. Nagkamali ang tatay sa pagkaunawa sa'yo. Iuwi mo muna sila. May kaunti pa akong aayusin. Sige na, sige na. Pagpupugay, Ginoo. Tumayo ka na. Uy, anong ginagawa mo rito? Ginoo, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Ang kasal ninyo. Paano ako hindi dadalo? Mabuti. Sa susunod na buwan, tulungan mo akong maging saksi sa kasal ko. Pero may isang kondisyon. Bago ang kasal, ayokong malaman ng iba ang aking pagkatao. Makakaasa ka. Aayusin ko ang bagay na ito. Alo. Anong ginawa mo sa anak kong babae? Labis ka nang uminom ng alak. Ang lakas ng loob mong titigan ako. Kunin mo ang mga damit mo at lumayas ka na. Ginoo, nakuha na po namin ang singsing. Ito ay napakahalagang bagay para sa aming tindahan. Tunay na brilyante. Na nagkakahalagang 100 milyon. Simbolo ito ng walang hanggang pag-ibig. Mabuti, nakahanda na ang mga tagapag-ayos. Sa ngayon, kailangan na lang ng kasal na karo. Op. Kukuha ako ng 50 sasakyan para magamit niyo pansamantala. Huwag na. Nais kong maghanap ng mag-isa. Tulungan mo akong maghanap. Saan ang pinakamagandang car shop sa bangko? Op, Ginoo. Mahalagang pahaya, lumapit kayong lahat. Tumawag ang punong may-ari. May darating na kliyente sa ating tindahan. Dapat pagsilbihan nyo ng maayos. Kung may palpak sa inyo, maghanda kayong mag-impake at umalis. Naiintindihan namin. Kayong dalawa, tumayo kayo sa harap ng tindahan. Bantayan nyo ng maigi. Ipapataas ko ang ranggo ninyo ng 3 antas. Magsitrabaho na ang lahat. Sandali, ang pagtaas ng 3 antas. Parang maging senior manager na. Tama ka. Sino kaya yung importanteng bisita? Ikaw. Paumanhin. Sarado ang tindahan ngayon. Sarado? Nakabukas ang mga ilaw ah. Actually, may darating na isihi na kliyente. Sa itsura mo, naghahanap ka ng sasakyan no? Pasensya na, mas mabuti pang sumakay ka sa bus na ruta 105. Papunta sa second-hand market. Parang hindi maganda. Ano ba alam mo? Tingnan mo ang hitsura niya. May pambili kaya yan ng kotse.
Kung masira niya ang mood ng easy client natin. Abay, kawawa tayong dalawa. Hoy! Teka muna. Akala mo basta ka nalang papasok dito. Babalaan ko kayo. Dapat nyo na akong saluhin ng maayos. Kung hindi, isang tawag lang. Luluhod kayo sa Isang tawag, papaluhodin ako. Eh di tawagan. Sige nga, tatawag na ako eh. Kung hindi ka tatawag. Duwag eh. ang lakas. Di ka titigil hanggat di nakakakita ng kabaong. Aray, ang dami ko nang nakausap na mayabang. Pero ikaw, ako, ngayon ko lang na-encounter ang ganitong klaseng tao. Magpakumbaba ka na. Habang may oras pa. Kung hindi, itong cellphone ko ang gagamitin kong pantawag. Ang dami ko nang nakitang hambog. Pero ikaw, wala pa akong nakilala. Katulad mo. Ate Isda, huwag mo nang kausapin yan. Malapit na dumating ang VIP, baka tayo ang mapag-alitan. Paano kung ako pala ang na sinasabi mo? Kung talagang importante siya. Ikaw nagsabi niyan eh. Anong problema sa sinabi ko? Bibigyan kita ng 3 segundo para tumawag. Kung hindi lumabas dyan umalis ka. May problema ba? Manager, may nakilala akong isang baliw. Kahit anong gawin namin, ayaw umalis. Baliw. Hoy, pasensya na ho. Ang dalawang ito, hindi empleyado ng tindahan natin. Ano nang sinabi mo, manager? Mali ang pagkakilala mo. Sinungaling ito. Kita naman ng lahat. Di ako manager nyo. Natanggal na kayo. Kayo, mag-ayos na kayo ng resignation. Kilala mo ako. Pinadala ng may-ari ang litrato mo. Nasa akin na. Tignan muna natin ang sasakyan. Ako. May konting aayusin pa. Naaalala mo pa ba? Anong sinabi mo kanina? Anong sinabi ko? Ano ngayon? Ang bilis mong makalimot. Ano nang sinabi mo kanina? Di ka pa aksyon. Pinaalis mo na ako. Wala ka ng karapatan utusan ako. Pagpapaalis sa'yo, di ibig sabihin di kita kayang pakialaman. Di ka pagagalaw. Kung hindi, babanilin kita sa buong industriya. Hinampas mo ako. Kung di ka susunod, papaikutin kita na gumapang palabas dito. Ate Pla, sumunod na tayo. Tatay. Kanina yung tauhan. Di nakilala, nagkasala sa'yo. Parusahan nyo na kami. Tapos na ang lahat. Pinakamagandang sasakyan nyo, alin dyan, ipakita mo sa akin. Ikaw. Ito ang pinakamaganda sa tindahan natin, Rolls-Royce. Nagkakahalaga ng milyon-milyon. CJ, ito na lang. Iiwan muna ang sasakyan dito. May susundo mamaya. Pla, anong gagawin mo? Kanina hinampas niya ako. Sampilin mo pabalik. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala, di siya maglakasang manakit sa'yo. Sampilin mo siya para sa akin. Hinampas mo ako. Akala mo papayag ako. Kayong mga. Mahal ko. At siya, kanina pinatawag ko siyang tatay. Hoy. Lumuhad ka ngayon din. Tawagin mo, nanay. Tapos tawagin mo akong tatay ulit. Para matapos na ang lahat. Ano sa palagay mo? Wala akong pakialam. Kung may bayag ka, subukan mo. Aray, kaya pala, mahusay ka pala. Hindi nakapagtataka. Kaya mo akong sinampal. Malinaw na yan. Sino ka ba talaga? Ako si Mark. Itatatak ko ang pangalan mo. Sa lahat ng taon, ikaw ang unang tao na lumaban sa akin. Taga-angkan ka ba nila? Bibigyan ko ang angkan mo. At lahat dito. Para ialay kasama mo. Ang dami mong sinasabi. Tandaan mo. Ang papatay sa'yo ay taga Chiang Mai. Trip hop. Mula sa angkan. Anong ginagawa mo rito sa liblib? Kung sasabihin ko man, sa isang buwan, may isang mahalagang tao ang magaganap dito. Dumating ako bilang kinatawan ng angkan. At ang pamilya mo, hindi ba nila sinabi na kung sino ang mahalagang ito? Siya, kahit ang pinuno ng bansa, lahat ay gumagalang sa kanya, ang ganyang kapangyarihan. Pangalan ng ganyan, hindi basta-basta binabanggit. CJ,
Dahil marami ka ng tinawag. Ngayon naman, maaari ba akong tumawag din? Ikaw na ang tatawag sa kanya. Sige na. Maaaring malakas sa Bangkok, kahit isang leader. Pero sa tingin ko, isa ka lang na leader ng tulisan. Ako si Mark. Pumunta ka rito. Tinawag mo na ba siya? Kalma lang, malapit na siyang dumating. Hindi ako nagmamadali. Sino mang tinawag mo ngayon, sila ay papatayin ko. Gagawin kita. Mabuhay na parang patay. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan. Ang matandang ito, bakit pamilyar siya? Kayo, pagbati, Ginoo. Tumayo na kayo. Siya. Isa sa 12 Diyos ng digmaan. Kayo, huwag niyo akong patayin. Bakit bigla kang naging Ginoo? Kanina lang, hindi ba't nagmamagaling ka? Nagkamali ako. Mahal ko pa rin, yung pagkaastig mo. Talaga pong nagkamali ako. Subukan mong ngumiti ulit. Tawa ka ng 2 beses. Nagkamali ako. Talagang nagkamali. Ang pinsala sa tindahan na ito. Ako ang magbabayad, kahit 10 beses pa. Kapag naayos na ito, umalis ka na. Huwag mo akong makita muli. Kung hindi ito magiging madali, hindi ito matatapos agad. Bilasin mo. Ihanda ang sasakyang binili ko. Walang problema. Isa pa. Ang mga nangyari rito ngayon. Ayokong may makaalam nito. Ayusin mo yan. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ginoo, pasok po. Dok. Ako si Long. May pasyente ako. Kakaiba ang sintomas niya. Gusto kong Ipadala mo ang lokasyon. Dok, Nasaan ang pasyente? sumunod ka sa akin. CJ. Siya pala. Dok. Kayo, kilala niyo rin ang dalaga? Buhay ba'y ililigtas mo? O kakapatay lang? Sino? Batang baguhan, inosente. Nahihiya ka pang magmayabang. Sinasabi mo'y walang saysay, walang modo. Tapang mo at minamaliit ang master ko, Long. Habang tumatanda, mas wala kang bait. Bumaba ka pa at yumukod sa isang baguhan na guro. Ikaw. Gamitin ang tinik na may lason. Tinatawag mo pa ring sarili mong doktor. Bata. Ano bang pinagsasabi mo? Kayo. Kailangan kong iligtas sila. Hanggang kailan mo hahayaan sila'y gumugulo? Ginoo. Pakiusap kayong dalawa. Maghintay muna sa labas. May lason ba ang tinik na ito? Malalaman mo kung susubukan. Ayaw mo pang subukan. Nais mo bang patayin ang kapatid mo? Tungkol sa kapatid ko. Hindi mo kailangan manggulo, Dr. Peke. Matagal nang sinabi ni Master Wen. Ang kondisyon ng kapatid, gamitin ang lason laban sa lason. Kung ihahambing, sa isang baguhan na tulad mo, mas paniniwalaan ko si Master Wen. Ikaw. Tao ko yan. Master Long. Kayo at itong magaling na doktor. Lumabas na kayo. Kung hindi, huwag mong sabihin. Ikaw. Sobrang mayabang ka na. Kahit ang sarili mong kapatid. Hindi magtatapang-tapangan sa akin. Pasensya na kung gayon. Kapag gumaling na ang kapatid ko, ako na ang hihingi ng paumanhin. Itapon sila palabas lahat, at isa pa, ang binti ng lalaking ito, basagin mo na, para malaman ng iba, ang pumunta sa aming bahay, ay may kapalit. Ikaw, tapang mo namang gawin to. Anong hindi ko kayang gawin? Bakit ka tulala dyan? Tapusin mo na yan. Teka muna. Hanggang dito ka na lang. Kung ibang tao yan, iba na yan. Pero siya, sakto, kilala ko siya. At sakto, nakita ko pa. Sige, hayaan ko kayong. Hindi pwedeng paglaruan ang buhay. Kasabwat mo siya, nagplano kayong saktan siya. Akala nyo lahat ng plano ay walang butas at perpekto. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nyo. Di mo maintindihan? Ayos. Pagkagising niya, maiintindihan na niya. Hanggang dito na ang usapan, at hindi ka pa rin susuko. Hanggang dito na ang usapan, at hindi ka pa rin susuko. Grabe talaga ang laso na to.
Kuya, nagising ka na. Halos mamatay ako sa takot kanina. Ikaw pala. Dahil ang designer ay nakabawi na. Kung gayon, ang mga usapin sa pamilya nyo, hindi ko na pakikialaman. Mauuna na ako. Tara na. Ikaw. Sumobra ka na naman. Anong ibig mong sabihin dyan? Kasabwat mo siya. Akala mo hindi ko alam. Kapatid kita. Ayokong tuluyan na tayong magkalayo. Pero ngayon, lumampas ka na talaga sa linya. Basagin mo ang binti mo. At umalis ka sa bahay. Ikaw, ginawa mo talaga to sa akin. Sige, mamatay ka na. Basagin ang binti niya. Ikaw. Mark, gusto ko talagang malaman ko. Ikaw ba talaga ang iniisip ko? Lin, hindi pipigilan ni Lolo ang pagpapakasal mo kay. Pero, ang kasal mo, hindi kailanman mangyayari ngayong araw. Tama, Lin. Pagkatapos ng araw na ito, ang ating angkan ay magiging isang makapangyarihang angkan. Makakahanap ka pa ng mas mabuti. Tama. Lin. Makinig ka sa akin. Hiwalayan mo na siya. Pupunta tayo sa okasyon. Kasalan ng mga importantay. Tinitiyak ko na. Makakahanap ako ng mas mabuti para sa iyo. Paumanhin po. Lolo, tatay, nanay, nagdesisyon na po ako. Kahit hindi ko matanggap ang inyong basbas, gusto ko pa rin siyang makasama. Lin. Ipatawag ang lahat ng miyembro ng angkan. Sumama kayo sa akin upang dumalo sa kasal ng isang mahalaga. Lin. Mark, kahit sa kasal natin, kahit walang dadalo, ikakasal pa rin ako sa iyo. Lin. Sisiguraduhin kong gagawin kitang masaya. Ito Ito ang wedding car natin. nag-rent ka ng ganito kagandang sasakyan. Malaki ang nagastos mo, di ba? Lin, may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Pero mamaya sa kasal, sasabihin ko lahat ng totoo sa'yo. Kaya naman, kahit anong makita mo, huwag ka munang magtanong, okay ba? Narito na siya. Hindi lang siya ang nandito, dumating pa ang big boss mula bangko. Tigil muna, nasaan ang invitation? Kami ang pamilyang Meta. Kami ang host ng kasal na ito. Isa kami sa mga pangunahing designer. Sinabi na ni Mr. Jiang, pwede na kaming pumasok. Pamilyang Meta, kayong dalawa, ay pwedeng pumasok. Yung iba naman, ay hindi pwedeng pumasok. Ano? Bakit? Ang kasal na ito, isa rin ako sa mga designer. Huwag ka nang maraming sabihin. Kung may problema, tanungin mo na lang si Emir Jiang. Ikaw. Tara na. Mark, bakit mo ako dinala rito? Lin, sinabi ko na dati, aayusin ko ang kasal mo, ang pinakamaganda. Nagsalita ako at gagawin ko talaga. Ngayong araw na ito, ikakasal tayo rito. Ang kasal na pinagplanuhan mo, ngayong araw ay magiging totoo. Ibig sabihin, Lin, huwag ka munang magtanong, okay ba? CJ, Kami ay mula sa pamilyang Jiang. Chat, Fet, Fon, HMM. magbihis kayo doon. Magbibihis? Dumating kami bilang bisita para sa kasal. Anong karapatan mo na ipasuot sa akin ito? Kung ayaw mong tumuloy, pwede ka nang umalis. Tatay, baka ito ay pagsubok mula sa kanya. Bakit ka tulala? Kunin mo na at magtrabaho. ako ang binibini ng kabilang bahay. Tapang mo namang utusan na, Binibini, tapang mo namang hawakan ako. sinaktan na kita, di ba? Tagasilbi lang naman, nananatili ka pang daldal ng daldal sa harap ko? Ikaw. Magtrabaho ka na. Maliliit na bagay, kung di matiis, ang malalaki ay masisira. Hindi ba ikaw ang nagsabi kanina na? Ito ang inayos ng makapangyarihang tao na iyon para sa atin. Diamante. Huwag kayong matens. Ako ay inimbitahan na maging MC sa kasal na ito.
Diyos ng digmaan, mangyaring tawagin ang MC upang pamahalaan ang kasal. O baka ang mahiwagang may-ari ng event na ito ay anak ng hari. Sige na, huwag na masyadong magsalita. Ngayon, mangyaring tawagin ng bagong kasal. Sa seremonya. Mahal. Bakit nararamdaman ko na ang tindig ng babaeng iyon ay parang kay Lynn natin? Paano mangyayari yan? Yung lalaking iyon ay magdaraos ng kasal na magarbo para sa anak natin. Talaga nga. Tingnan mo. Nakatingin siya sa akin dito. Ginoo, pakitanggal ang maskara sa mukha ninyo, maaari ba, upang makita namin ang mukha nyo? Masyadong mapangahas. Paano mo nagawang mang-insulto ng ganito? Ang tunay na mukha ninyo ay maipapakita ko ba? Ginoo. Ngayong araw ay mapalad. Huwag magdulot ng gulo. Pero, ngayong araw, mayroon pa akong isang usapin na hindi pa nagagawa. Ang pamilyang Jiang mula sa Jiang, dumating na ba sila? Ginoo, ang pamilyang Jiang ay narito na. Kayo, ako mismo ang mula sa pamilyang Jiang. Malalim ang koneksyon ko sa pamilyang Jiang. Malinaw kong binigyang diin na sa kasal mayong araw. Dapat may. Mula sa pamilyang Jiang na naroroon. Ngayong araw ang aking kasal. Bakit niyo hinayaan na maging tagasilbi? Iyon ay dahil, noong huling pagbisita ninyo sa bahay ng Jiang, hindi kami nakapagbigay ng maayos na pagtanggap. Kaya kayo ay hindi nasisiyahan. Paano ninyo sinabing di maayos ang pagtanggap? Noong nakaraan, ang anak-anakan ng pamilyang Jiang, Mark, kakalabas lang sa kulungan. Puno ng malas. Nagkataong nakainsulto sa inyo. Ngunit makakatiyak kayo na. Yung anak-anakan na iyon ay pinaalis ko na sa pamilyang Jiang. At mayroon pang ang isa, ang kasintahan na di alam ang disiplina ng babae. Ay pinaalis ko rin siya mula sa pamilyang Jiang. Kayo, dahil ang paborito ninyong binibini, ay iginigiit na si Mark lang ang pakakasalan. Kung ganoon nga, ang pamilyang Meta ay dapat siyang paalisin. Huwag na siyang hayaang bumalik para hindi maging pabigat sa ating pamilya. Kung ganoon, subukan mong malaman. Kung sino talaga ako. Mark, ikaw. Mark, isa kang mamamatay tao. Anong lakas mo't nagpanggap ka bilang importante? Kayo, anong tapang mo? Nagpanggap ka pa bilang taong yon, bilasan mong patayin siya. Ibig sabihin, mali ang pagkakilala ko sa'yo, ikaw na bata pa at walang alam, hindi mo alam ang lugar mo talaga. Tatay, magsalita ka naman. Nakulong na siya ng 5 taon. Kailangan niyang magpanggap bilang ang taong iyon. Tatay. Mark. Papatahimikin kita. Ang tapang mo. Say, hindi ka ba nagsisisi? 5 taon ang nakalipas, ikaw at ang pamilyang Jiang, nagplano at nagkunwari ng aksidente. Para ako ang umako ng kasalanan. Gamitin ang pagkakataon para agawin ang lahat. Akala niyo ba hindi ko alam yan? Pinahalagahan ko kayo noon. Tinalikuran ko si Lynn. Pumayag makulong kapalit. Hindi ko akalain na kaya mong magtangkang lapastanganin si Lynn. Ngunit mas gugustuhin niyang kayo pa ang nag-imbento ng kwento na may lihim na relasyon siya. Pinahirapan mo siya, sinaktan mo rin. Lynn. Simula ngayon, wala nang pamilyang Jiang. Mark, hindi mo pwedeng gawin yan. Bastos. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang? Ang tapang mong maliitin ang mga. Ilahin siya palabas. Mark, ako ang iyong ama. Ama? Sabi mo ama, itinaboy mo na ako sa pamilya. Tinituring pa ba tayong pamilya? Bawiin mo yan kaagad. Ikaw, hinihiling ko, iligtas mo kami. Ngayon, ikaw, ang pinuno ng pamilyang Jiang. Bawiin mo. Walang hiya ka. Ilahin siya palabas. Mark, ikaw ay, isa ka lang namang. Ang tapang mo. Kahit sampilan mo ako'y walang kwenta, isa ka lang namang. Magtangkang gawin ito sa tunay mong ama, hindi mo pa rin inaamin? Teka muna. Sinasabi mo ang tunay kong ama, ikaw alam mo kung sino ang tunay kong ama? Oo naman, alam ko na. Kung gayon, manalangin ka, lumuhad ka lang sa harap ko, at sasabihin ko ang katotohanan. Mark, tungkol sa tunay mong mga magulang. Ako lang ang nakakaalam. Kung hindi ako magsasalita, tungkol sa tunay ang magulang, sa mundong ito, walang ibang makakaalam. Ilahin siya palabas, pagsalitin mo siya. Nauunawaan. Mark, isa ka lang namang, pahirapan mo siya. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang makuha mo yan. Ang tapang mo, sa harap ng Diyos. Wala kang karapatang magpatiwakal. Dalhin siya palayo. Ang seremonya ng kasal ay magpatuloy. Ginoo, nagsalita na siya. Ang iyong pagkatao ay may taglay na kakaiba. Lynn,